Magandang gabi, mga kabayan. Dito kami, bumabagtas ngayon kami papuntang Las Palmas, Spain. Galing kami sa Valencia, Spain. Itong barko namin, ayan, kakaunti lang ang karga na container dahil dinischarge namin doon nasa Valencia kami. Yan ang ibabaw ng barko. Magandang panahon ngayon, kaya masaya ang mga seaman dahil walang alon. Maganda ang agos ng dagat, tahimik. Parang ang buhay ng seaman dito sa barko, tahimik lang, walang ibang pinaglilibangan. Kung hindi mula sa paggising mo, trabaho lang ang naghihintay hanggang sa matapos ang oras na pagtatrabaho mo, kagaya ngayong gabi. Ngayon, ang oras dito 6:45 na ng gabi, pero maaraw pa din. Yan, kita nyo naman, patuloy lang ang takbo, patuloy lang din ang agos ng tubig ng dagat. Kagaya din ang buhay ng tao na patuloy lang kahit na nahihirapan, hindi susuko para sa pangarap na tagumpay sa pamilya. Ang buhay ng marino, sala sa init, sala sa lamig din. Minsan o kadalasan, maranasan mo ang hagupit at galit ng dagat sa laki at hampas ng mga alon na to. Swerte ka na lang kapag ganyan ang alon at sitwasyon ng dagat, dahil tahimik, masarap bumiyahe, makakatulog ka na maayos. Pero kapag masama ang panahon, dahil hindi naman naiiwasan yan sa mga dinadaanan at sa haba ng biyahe, lagi kayong may dadaan ng masamang panahon na talagang halos hindi ka makatulog dahil sa sobrang lakas ng alon, sa lakas ng hagupit at hampas ng alon sa mga barko. Pero kahit na anuman hirap na pagdaanan sa gitna ng dagat, patuloy pa rin lalaban at magpapatuloy pa rin sa pagtatrabaho ang marino. Hindi susuko, hindi titigil hanggat hindi tapos ang kontrata. Kumbaga nga sa mga sundalo, no retreat, no surrender. Hanggat kaya, laban. Ganyan ang buhay ng marino. Masarap, oo, dahil napupuntahan mo lahat ng bansa, nakakapasyal ka kung saan mong gusto, nang wala kang binabayad, wala kang ginagastos. Lahat, kung saan magagandang lugar, napupuntahan, napapasyalan mo, nakakabili ng mga kung ano-ano. Pero ang kapalit naman yan ay yung pagtitiis na malayo ka sa pamilya mo para mabigyan sila ng magandang buhay sa kinabukasan. Ayan ang buhay ng seaman. Kita nyo naman, sa lawak ng dagat, sa abot ng tingin mo kung hanggang saan, wala ka talaga makikitang isla o mga gusali o mga sasakyan. Maaari kapag papalapit na kayo sa inyong patutunguhan, ayan, meron kayong mga isla na madadaanan.
na makakapagpa-refresh ng sarili nyo, ng utak nyo sa kabila ng haba ng biyahe na binabagtas nyo araw-araw na halos wala kayong makita, kundi ang makikita nyo lang ang agos ng tubig ng dagat at ang hagupit ng alon. Ayan. Sa umaga, sa paggising mo, kung sino mga nakita mong mga kasama mong tao dito, hanggang sa pagtulog mo at sa paggising mo ulit sa susunod na araw, hanggang sa matapos ang kontrata mo, sila at sila pa rin lang ang makikita mo. Sa loob ng kabina, pag wala kang internet, wala kang mapaglilibangan. Kung wala kang laptop, wala kami mapaglilibangan para makapanood ka ng mga movie na gusto mo mapanood, para malibang ka bago ka man lang matulog. Kaya ang ginagawa ng iba, nangangapit bahay sa kapwa kabina para magkaroon ng kausap hanggang sa antukin. Dito sa barko, walang ibang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. Ang sarili mo ang tutulong sa'yo mula umpisa hanggang sa katapusan ng kontrata mo. Dahil dito, may kanya-kanya kayong mga responsibilidad na dapat nyong gawin, gampanan at tapusin. At oras na magkaroon ka ng sakit, lagnating ka, sumakit ang katawan mo, walang ibang gagamot sa iyo kundi ang sarili mo lang din. Na hindi kagaya na kapag ka nasa lupa ka, merong aagapay sa iyo, na kamag-anak, kapamilya, kaibigan. Dito sa barko, ikaw lang mag-isa. Gamutin mo ang sakit mo. Uminom ka ng gamot ng sarili mo. Kung masakit ang katawan mo, pahidan mo ng kung ano po pwede mo maipahin para maibsan ang sakit ng katawan mo. Dahil wala kang ibang hihintayin dito na para pahidan ka, painumin ka ng gamot para gumaling ka, kundi ang sarili mo lang. Yan ang buhay ng isang marino. Kaya sa mga nag-aatip na gustong maging seaman, lagi niyong tandaan, patatagin niyo ang loob niyo, palakasin niyo ang sarili niyo, ang katawan niyo, dahil yan ang magiging puhunan nyo dito sa barko. Dahil hindi laging masaya, dahil lagi din merong lungkot na kasama. Ganyan ang buhay ng marino. Tiyagaan hanggang sa makamit ang tunay na pangarap. Ito ang akomodasyon at mga kabina kung saan natutulog ang mga crew. Yan. Yan, kabina kay oiler. At itong sunod kay AB, Ableman. At itong sunod kay Chief Cook. Yan, sa akin. Yan ang kabina ko. At dito kay AB. At yun sa dulo kay Peter. At doon sa taas
kilaboson at sa mga opisyal. Ganyan. Ayan ang mga sitwasyon lang ng mga kabina dito. Tingnan nyo. Pagtapos ng trabaho, papasok ka na dyan sa kwarto mo na yan. Nag-iisa ka lang. Paggising mo, lalabas ka sa kabina mo. Kakain. At magtatrabaho. Sa araw-araw, ayan lang ang gagawin mo. Wala kang ibang makikita mula paggising mo, kundi ang agos ng dagat. At sa iyong pagtulog, bago ka matulog, muli ang makikita mo ang hagupit ng alon. Yan ang buhay na marino. Sa loob ng 9 na buwan na kontrata mo, araw-araw ganyan ang buhay. Kaya dapat matibay ka, malakas ang pangangatawan mo, at may respeto ka sa sarili mo at sa mga kapwa mo katrabaho dito. Dahil yan ang maghahatid sa iyo ng katanyagan, kaasensohan sa buhay hanggang sa matapos at magretiro ka. Hanggang dito na lang po, mga kabaro, mga kaibigan. Paalam.